Huwag skip ang video na ito. Pakinggan mo muna ako ng ilang segundo dahil kung mayroon kang magulang, lolo, lola, o kung ikaw mismo ay isang senior citizen dito sa Pilipinas, ang balitang ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Hindi ito tsismis, hindi ito rumor. Ito ay opisyal na kumpirma at ngayon ay ibinahagi ko sa inyo bago pa man malaman ng lahat. Ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen ay naaprubahan na at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung sino ang kwalipikado, magkano ang matatanggap at paano mag-apply. Manatili kayong nanonood dahil sa dulo ng video na ito, mayroon akong napakahalagang impormasyon na hindi mo dapat palampasin. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa aming channel, i-click na ang subscribe button ngayon at huwag kalimutang itap ang notification bell para lagi kang una sa lahat ng importanteng balita tulad nito. At kung alam mong may kakilala kang senior citizen na kailangang marinig ito, i-like na ang video na ito ngayon. Ang isang like mo ay malaking tulong para maabot ng impormasyon na ito ang mas maraming pamilyang nangangailangan. Sige na, subscribe muna tayo. Tapos itutuloy natin ang pinakamahalagang balita ngayon. Matagal na nating pinag-uusapan ang tungkol sa kalagayan ng ating mga matatanda. Isipin mo, ang mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay para sa kanilang pamilya, para sa lipunan, para sa bansang ito, ngayon, sa kanilang katandaan, marami sa kanila ay naghihirap pa rin. Marami ang walang regular na kita. Marami ang umaasa sa kanilang mga anak o apo na maaaring may sarili ring problema sa buhay. Marami ang hindi makakakain ng maayos, hindi makapagpagamot, at hindi makaraos araw-araw. Nakakasakit ito sa puso, at ito mismo ang dahilan kung bakit ang Universal Social Pension ay napakahalaga, hindi lang bilang programa ng gobyerno, kundi bilang pagkilala ng bansa sa ating mga bayaning matatanda. Ngayon, ang tanong ng lahat, ano ba talaga itong Universal Social Pension? Paano ito naiiba sa mga nakaraang programa? At bakit ito tinatawag na universal? Hayaan mo akong ipaliwanag ito ng simple at malinaw para maintindihan ng lahat. Maging bata ka man o matanda, nakatira ka man sa lungsod o sa probinsya, ang social pension ay hindi bagong konsepto sa ating bansa. Sa katunayan, mayroon na tayong social pension program na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD para sa mga indigent senior citizens. Ngunit ang lumang programa ay may limitasyon. Hindi lahat ng senior citizen ay nakakakuha. May mga requirement na hindi kayang tugunan ng iba. At ang pinakamahirap na bahagi, maraming karapat-dapat ay hindi nakakaalam, hindi nakakapag-apply, o nasa listahan na, ngunit hindi pa rin natanggap ang kanilang benepisyo. Kaya naman, ang bagong Universal Social Pension ay dinisenyo upang tugunan ang lahat ng kakulangan ng nakaraang programa. Ang salitang universal ay susi dito. Ibig sabihin, mas maraming senior citizen ang magiging kwalipikado. Mas malawak ang coverage, mas simple ang proseso, at mas mabilis ang disbursement ng benepisyo. Ito ang pangako ng programang ito, na walang matandang maiwan, walang lolang mautusan pa ng pabalikin sa opisina, at walang lolong mamamatay ng gutom habang naghihintay sa papel. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong, sino ang kwalipikado? Pakinggan mo ito ng mabuti at i-check kung naaangkop ito sa iyong pamilya. Una, ang edad. Ang pinakapangunahing requirement ay ang pagiging senior citizen. Sa Pilipinas, ang isang tao ay itinuturing na senior citizen kapag siya ay 60 taong gulang na pataas. Kaya kung ang iyong lolo o lola o kahit ang iyong magulang ay 60 o higit pa ang edad, sila ay potensyal na kwalipikado sa programang ito. Walang upper age limit, kahit sila ay 100 taong gulang na, kwalipikado pa rin sila. Pangalawa, ang katayuang pinansyal. Ang programa ay pangunahing nakatuon sa mga senior citizen na walang regular na kita o kabuhayan. Ang ibig sabihin nito ay ang mga hindi nagtatrabaho, walang negosyo, walang rental income, at walang ibang pinagkukunan ng regular na pera.
Kasama rin dito ang mga hindi nakakatanggap ng anumang uri ng pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang gobyerno o pribadong institusyon. Kung ang iyong lolo ay dating manggagawa at may SSS pensyon na, malamang ay hindi siya kasama sa programa, ngunit kung wala siyang anumang pensyon at wala siyang regular na kita, siya ay maaaring kwalipikado. Pangatlo, ang pagiging indigent o mahirap. Ito ang isa sa mga kondisyon na tinitingnan ng DSWD. Ang indigent ay nangangahulugang ang pamilya ay nabibilang sa pinakamababa o mahihirap na antas ng lipunan. Yaong mga hindi kayang tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan ng walang tulong mula sa gobyerno o sa iba. Hindi ito nakakahiya. Ito ay isang realidad na kinakaharap ng milyon-milyong Pilipino at ang programa ay narito para tumulong sa kanila. Ikaapat, ang pagiging residente ng Pilipinas. Dapat ay nakatira ka sa Pilipinas at mayroon kang patunay ng tirahan. Ang mga overseas Filipino workers o mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa ay hindi kasama sa programang ito. Ito ay para sa ating mga kababayang nakatira at namumuhay dito sa ating sariling lupain. At ikalima, ang kawalan ng ibang social protection. Ang programa ay para sa mga senior citizen na hindi pa nakakakuha ng anumang benepisyo mula sa ibang programa ng gobyerno na may katulad na layunin. Ito ay upang masiguro na ang tulong ay napupunta sa mga taong talagang wala pang natanggap, ang mga naiiwan sa margin ng lipunan. Ngayon, alam ko ang tanong na nasa isip mo, magkano ba ang matatanggap at kailan ito matatanggap? Ang benepisyo sa ilalim ng Social Pension Program ay nagtatatag ng monthly stipend na ipinapadala sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa kasalukuyan, ang halaga ay nasa 500 piso bawat buwan o 6,000 piso sa isang taon. Alam ko, sa unang tingin ay maaaring mukhang maliit ito. Ngunit para sa isang lolang nakatira ng mag-isa na walang ibang kita, ang 500 piso bawat buwan ay maaaring mga hulugang pagkain para sa ilang araw, gamot para sa sakit ng tuhod o pampabayad ng ilaw at tubig. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema, ngunit ito ay isang hakbang. Ito ay pagkilala. Ito ay tulong na nagpapatunay na ang aming gobyerno ay hindi nakakalimot sa inyong sakripisyo. At mayroon pang magandang balita, may mga patuloy na panawagan mula sa mga mambabatas at grupo ng mga senior citizen na itaas ang halaga ng benepisyo. Ilang batas ang iniharap sa Kongreso na nagmumungkahi ng mas mataas na monthly stipend, may mga proposal na hanggang 3,000 o kahit higit pa bawat buwan. Kaya panoorin mo ang aming channel para sa pinakabagong update sa halaga ng benepisyo dahil ang numero ay maaaring magbago at gusto kong maging ikaw ang unang makaalam. Ngayon naman, pag-usapan natin ang proseso ng pag-apply. Maraming seniors ang natatakot mag-apply dahil akala nila ay mahaba at komplikado ang proseso. Ngunit sasabihin ko sa inyo, hindi ito kasing hirap ng akala ninyo. Kailangan lang ng tamang impormasyon at tamang hakbang. Ang unang hakbang ay pumunta sa pinakamalapit na opisina ng DSWD sa inyong munisipyo o lungsod. Ang DSWD ay may mga opisina sa bawat probinsya, lungsod at maraming munisipyo sa buong bansa. Maaari ring lumapit sa inyong barangay hall, ang barangay social worker o ang punong barangay ay maaaring makatulong sa inyo sa pag-aasikaso ng inyong aplikasyon. Sa maraming lugar, ang barangay mismo ang nagtatasa ng mga kwalipikadong senior citizen at nagpapasa ng listahan sa DSWD. Kaya huwag mag-atubiling lumapit sa inyong barangay, sila ang inyong unang punto ng pakikipag-ugnayan. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Huwag matakot sa salitang dokumento. Ang mga kinakailangan ay medyo simple at malamang na mayroon na kayong karamihan sa mga ito. Kailangan mo ng iyong Senior Citizen ID. Ito ang pangunahing patunay ng inyong katayuan bilang senior citizen. Kung wala ka pang Senior Citizen ID,
Makuha ito sa inyong lokal na Office for Senior Citizens Affairs o OSCA. Kailangan din ng valid government ID na may larawan. Maaring ito ay Voter's ID, PhilSys ID or National ID o kahit Barangay ID. Kasama rin ang inyong birth certificate. Ito ay upang patunayan ang inyong edad. Kung wala kayong birth certificate, may mga paraan para makakuha ng certified copy mula sa Philippine Statistics Authority. Kailangan din ng proof of residency, maaaring utility bill, barangay clearance, o anumang dokumento na nagpapakita ng inyong address. At kailangan ng kasulatan o affidavit na nagpapatunay na kayo ay walang regular na kita at walang ibang pensyon. Ang inyong barangay o isang notaryo ay maaaring tumulong sa inyo sa paghahanda ng dokumentong ito. Ang ikatlong hakbang ay ang pagsasagawa ng social case study o assessment. Kapag naipasa mo na ang inyong aplikasyon, ang isang social worker mula sa DSWD o mula sa inyong lokal na pamahalaan ay maaaring bumisita sa inyong tahanan para sa isang maikli at simpleng assessment. Huwag matakot dito. Ang layunin ng bisitang ito ay tiyakin lamang na kayo ay talagang kwalipikado at nangangailangan ng tulong. Maging tapat at bukas sa inyong social worker, ang inyong sitwasyon ay hindi huhusgahan kundi susukatin lamang upang maibigay sa inyo ang wastong tulong. Ang ikaapat na hakbang ay ang paghihintay ng approval at enrollment. Kapag naaprubahan ang inyong aplikasyon, ikaw ay magiging bahagi ng listahan ng mga benepisyaryo. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa dami ng aplikasyon at sa kapasidad ng inyong lokal na DSWD. Kaya magtiyaga lamang at huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagpipigil na ito ay sulit para sa tulong na darating. At ang ikalimang hakbang ay ang pagtanggap ng benepisyo. Kapag ikaw ay naka-enroll na bilang benepisyaryo, ang iyong monthly stipend ay ipapadala sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maaaring sa pamamagitan ng Land Bank, DBP, o iba pang accredited na bangko, sa pamamagitan ng GCash o iba pang digital wallet, o sa pamamagitan ng physical payout sa inyong barangay o munisipyo. Maaari itong ibago depende sa inyong lugar, kaya i-check sa inyong lokal na DSWD kung paano eksaktong matatanggap ang inyong benepisyo. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng isang bagay na madalas na nakakalito sa marami, ang pagkakaiba ng social pension at ng Social Security System o SSS pension. Ito ay dalawang magkaibang bagay at mahalagang maunawaan ang pagkakaiba. Ang SSS pension ay para sa mga manggagawa na nag-ambag sa SSS sa buong kanilang buhay ng paggawa. Ang kontribusyon mo sa SSS noong nagtatrabaho ka ay ang batayan ng iyong pensyon sa pagtanda. Ito ay isang earned benefit. Ibig sabihin, ito ay kinita mo sa pamamagitan ng iyong mga kontribusyon. Ang social pension, sa kabilang banda, ay isang welfare benefit. Ito ay tulong mula sa gobyerno para sa mga senior citizen na hindi nakakuha ng sapat na proteksyon sa buong kanilang buhay. Ito ay para sa mga magsasaka, mga mangingisda, mga informal na manggagawa, mga ina na nanatili sa bahay upang magpalaki ng mga anak, ang mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon o kakayahan na mag-ambag sa SSS o GSIs. Kaya ang dalawa ay hindi magkatunggali. Sila ay magkasamang nagsisilbi sa iba't ibang grupo ng ating mga matatanda. Mahalagang banggitin din na ang Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994 na pinalawak ng Republic Act 1645 ay nagbibigay ng iba pang mga benepisyo sa lahat ng senior citizen, hindi lamang sa mga indigent. Kasama dito ang 20% diskwento sa mga gamot, pagkain at transportasyon. Libreng medikal na serbisyo sa gobyernong ospital, priority lane sa lahat ng opisina at establishmento, at iba pa. Kaya kahit hindi ka kwalipikado para sa social pension, siguraduhing ginagamit mo ang iyong senior citizen ID para sa lahat ng diskwentong ito. Ito ay inyong karapatan bilang senior citizen ng Pilipinas. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at mga isyong kinakaharap ng programa dahil ang pagbibigay ng kumpletong larawan sa inyo ay aking responsibilidad. Ang Social Pension Program ay hindi perpekto.
Mayroong mga ulat ng pagkaantala ng disbursement sa ilang lugar. Mayroong mga benepisyaryo na hindi regular na natanggap ang kanilang buwanang tulong. Mayroong mga lugar, lalo na sa mga malalayong lugar, na nahirapang ma-access ang programa. At mayroong usapin ng kulang sa pondo dahil ang universal coverage ay nangangailangan ng mas malaking budget mula sa gobyerno. Ngunit kahit may mga hamon na ito, ang mabuting balita ay ang pamahalaan ay may kamalayan sa mga problemang ito at aktibong nagtatrabaho upang ayusin ang mga ito. Ang mga lokal na pamahalaan ay binibigyan ng mas malaking papel sa pamamahala ng programa. Ang digital disbursement ay pinalakas upang mabawasan ang mga abala sa physical payout. At ang mga civil society groups at senior citizen organizations ay aktibong nagmamasid at nagre-report ng mga issue upang mapabilis ang paglutas. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakaranas ng problema sa pagtanggap ng benepisyo, kung wala pang natatanggap kahit matagal na naipasa ang aplikasyon, o kung may mali sa halaga na natanggap, huwag tumahimik. Lumapit sa inyong barangay, sa inyong lokal na DSWD o sa inyong OSCA. Mayroon ding mga hotline ang DSWD na maaari ninyong tawagan para mag-follow up. Ang inyong benepisyo ay hindi isang regalo. Ito ay inyong karapatan at dapat ninyong ipaglaban ito. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa papel ng pamilya sa lahat ng ito. Sa ating kulturang Pilipino, ang pag-aalaga sa ating mga matatanda ay isang gawain ng buong pamilya. Ngunit alam nating lahat na ang buhay ay mahirap. Ang bawat isa sa atin ay may sariling pagsubok, sariling utang, sariling mga anak na pinagtutuunan. At minsan, kahit gusto nating tulungan ang ating mga magulang o grandparents, kulang ang ating kakayahan. Kaya ang Universal Social Pension ay hindi lang tulong para sa senior citizen, ito ay tulong para sa buong pamilya. Kapag ang lolo o lola ay may sariling maliit na kita mula sa gobyerno, kahit gaano kaliit, ito ay nagbibigay sa kanila ng dignidad at kalayaan. Ito ay nagbabawas ng pasanin ng kanilang mga anak at apo. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maramdaman na hindi sila basta-basta inabandona ng lipunang pinagsilbihan nila. Huwag ikahiya ang pag-apply para sa social pension. Huwag isipin na ito ay mababang uri o nakakahiya. Ito ay programa ng gobyerno na binabayaran ng ating mga buwis. At ang iyong lolo o lola ay nagbayad din ng kanilang bahagi nito sa pamamagitan ng kanilang buong buhay ng paggawa, sakripisyo at pagbibigay sa bansang ito. Kaya huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi sinusubukan. Mayroon din akong mensahe para sa ating mga senior citizens na nanonood ngayon. Kung ikaw ay nanonood nito at ikaw mismo ay senior citizen, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay hindi nakakalimutan. Hindi kita nakakalimutan ng programa. Hindi kita nakakalimutan ng lipunang ito. Ang inyong mga taon ng pagsusumikap, ang inyong mga sakripisyo para sa inyong pamilya, ang inyong kontribusyon sa pagtatayo ng bansang ito, lahat ng ito ay may halaga. At habang kaya nating gawin ito, habang may boses tayo upang iparating ang impormasyon na ito, titiyakin namin na malalaman mo ang lahat ng tulong na available para sa iyo. I-check ang iyong barangay, i-check ang inyong lokal na DSWD, i-check kung ikaw ay nasa listahan na o kung kailangan mo pang mag-apply. Huwag antayin na sabihin ng iba sa iyo, ikaw mismo ang kumilos o humingi ng tulong sa iyong mga anak, apo o kapitbahay upang matulungan ka sa proseso. Ang tulong ay nasa iyo na. Kailangan mo lang abutin ito. Para sa ating mga kabataan at mga taong may matatanda sa bahay, maging taga-suporta ninyo. Tulungan silang mag-apply. Samahan sila sa opisina. I-check para sa kanila kung nakapasok sila sa listahan. Ang maliit na gawaing ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. At kapag ginawa mo ito para sa iyong lolo o lola, tinutupad mo ang pinakamagandang tradisyon ng pagpapahalaga na itinuro ng ating kultura. Habang papalapit tayo sa dulo ng video na ito, nais kong i-recap ang mga pinakamahalagang punto. Ang Universal Social Pension ay isang programa ng gobyerno
na nagbibigay ng monthly stipend sa mga karapat-dapat na senior citizen na walang regular na kita at walang ibang pensyon. Ang mga kwalipikado ay ang mga senior citizen na 60 o higit pa ang edad, walang regular na kita o pension, indigent o mahirap, at nakatira sa Pilipinas. Ang proseso ng pag-apply ay nagsisimula sa inyong barangay o lokal na DSWD at ang mga kinakailangang dokumento ay karaniwang naroroon na sa inyong tahanan. Ang benepisyo ay maaaring maliit sa halaga ngunit malaki ang ibig sabihin sa dignidad at kalayaan ng ating mga matatanda. At ang programa ay bahagi ng mas malaking sistema ng proteksyon para sa ating mga senior citizens, kasama ang mga diskwento, libreng serbisyo, at iba pang benepisyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Bago tayo magtapos, may isang bagay pa akong gustong sabihin at inaasahan ko na ito ay malapit sa inyong puso. Ang mga batas at programa ay papel lamang kung walang nagtataguyod sa kanila. Ang mga benepisyo ay walang silbi kung walang nagtatanong, nagrereklamo at nagpapaalalang may tao sa likod ng bawat pangalan sa listahan. Kaya ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay ang kumilos. Kung may kilala kang senior citizen na maaaring kwalipikado para sa programang ito, ibahagi ang video na ito sa kanila o sa kanilang pamilya ngayon. I-share ito sa Facebook, i-send sa inyong family group chat, i-post sa inyong community pages. Isang share mo ay maaaring magdala ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang matandang Pilipino na naghihirap. At kung may mga katanungan ka, kung may karanasan kang gusto mong ibahagi, o kung may update ka tungkol sa program sa iyong lugar, i-comment sa ibaba. Gusto ko itong marinig. Gusto ng ating komunidad na marinig ito. Sama-sama tayong natututo at nagtutulungan. I-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. I-subscribe sa aming channel at i-tap ang notification bell para hindi ka makapalampas ng kahit isang importanteng balita tulad nito. Magtatayo kami ng komunidad dito na nagtutulungan, nagtataguyod ng bawat isa, at nagbabantay para sa karapatan ng ating mga matatanda. Dahil ang alagaan ang ating mga senior citizens ay hindi lang obligasyon ng gobyerno. Ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin bilang mga Pilipino. Salamat sa inyong panonood hanggang sa katapusan ng video na ito. Ikaw ay hindi lang isang manonood, ikaw ay bahagi ng pagbabagong ito. At sa susunod na video, magdadala kami ng higit pang importanteng impormasyon na kailangan mo at ng iyong pamilya. Kaya manatili kayong nakakonekta at magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mabuhay ang ating mga senior citizens. Mabuhay ang Pilipinas.